Ang katangahan ay hindi kawalan ng edukasyon. Hindi ito tungkol sa IQ at hindi rin tungkol sa pagkakamali. Ayon sa mga Stoic, ang hangal ay ang taong ayaw matuto, puro reaksyon imbes na pagnilayan, at paulit-ulit ang pagkakamali habang sinisisi ang mundo. Ngayon, tatalakayin natin ang 7 palatandaan ng isang hangal na pag-iisip. Hindi upang husgahan ang iba, kundi upang siguruhing hindi tayo mismo ang maging ganito. Itinuturo ng Stoic philosophy na ang karunungan ay isang araw-araw na disiplina, hindi isang talentong ipinanganak na mayroon ka. Nagbabala si Marcus Aurelius, ang pinakamalaking panganib ay hindi ang kamangmangan, kundi ang pag-aakalang alam mo na ang lahat. Ang 7 palatandaang ito ay nagpapakita ng isip na lumalaban sa pag-unlad, linaw at disiplina sa sarili. Una, pagtangging tumanggap ng responsibilidad, ang hangal ay laging may masisisi. Ang boss, ang sistema, ang pagkakataon, pero hindi ang sarili. Sabi ni Epictetus, kung gusto mong umunlad, tumigil ka sa paninisi sa iba. Nagsisimula ang karunungan sa sandaling tanggapin mo ang responsibilidad. Kapag walang pananagutan, walang pag-unlad. Ang Stoic ay laging tumitingin muna sa loob. Yan ang naghihiwalay sa marunong sa hangal. Ikalawa, emosyonal na reaksyon sa lahat. Ang hangal ay nagagalit sa pamumuna, nagiging defensive sa hindi pagsang-ayon, at nawawalan ng kalmado sa maliliit na bagay. Sabay ni Seneca, ang galit ay pansamantalang pagkabaliw. Hindi ito pagiging madamdamin, ito ay kawalan ng kontrol. Ang hangal ay pinapasya ng emosyon, ang Stoic ay humihinto. Ang kalmadong pag-iisip ay lalong mas mabuti kaysa emosyonal na reaksyon. Ikatlo, mas maraming salita kaysa pakikinig. Ang hangal ay nagsasalita upang pumukaw ng paghanga, hindi upang umintindi. Nakikialam, nanggugulo, at hindi tunay na nakikinig. Sabi ni Epictetus, may dalawa tayong tainga at isang bibig para sa isang dahilan. Ang pakikinig ang pumapasok ng karunungan. Ang walang tigil na pagsasalita ay ang paglabas ng kamangmangan ng hindi namamalayan. Ikaapat, paulit-ulit ang pagkakamali ng walang pagninilay. Ang pagkakamali ay bahagi ng buhay. Ang paulit-ulit na pagkakamali ay isang pagpili. Isinulat ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay kinukulay ng sarili nitong mga iniisip. Ang hangal ay nakararanas ng sakit, pero walang natututunan. Ang Stoic ay nagmumuni-muni, nag-a-adjust at nagbabago. Ang sakit na walang pagninilay ay nasayang na pagdurusa. Ikalima, pagkahumaling sa panlabas na pagkilala. Ang hangal ay naghahanap ng pagsang-ayon, hinahabol ang papuri, at umiiwas sa hindi pagsang-ayon. Babala ni Epictetus, kung hinahanap mo ang pagsang-ayon ng iba, inilalagay mo ang iyong kaligayahan sa kanilang kamay. Ang hangal na isip ay nabubuhay sa panlabas. Ang Stoic ay nabubuhay sa sariling pamantayan. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag hindi mo na kailangan ng pagpapatunay mula sa iba. Ika-6, paniniwalang ang ginhawa ang layunin ng buhay. Iniiwasan ng hangal ang hirap, tumatakas sa hamon at lumalaban sa pagsisikap. Sabay Seneca, pinapalakas ng paghihirap ang isip gaya ng pagpapalakas ng trabaho sa katawan. Hinahabol ng hangal ang kaginhawahan at nananatiling mahina. Yakapin ng Stoic ang hirap at nagiging matatag. Ang pag-unlad ay nasa dulo ng ginhawa. Ikapito, pag-aakalang nakamit na ang karunungan. Ito ang pinakamapanganib na palatandaan, ang paniniwalang wala nang dapat pang matutunan. Babala ni Marcus Aurelius, hindi matututo ang taong nag-aakalang alam na niya ang lahat. Isinasara ng hangal ang kanyang isip. Ang Stoic ay nananatiling bukas habang buhay. Ang tunay na katalinuhan ay kababaang loob na may disiplina. Itinuturo ng Stoicism na ang karunungan ay hindi tungkol sa pagiging tama. Ito ay tungkol sa pagiging handang turuan. Kung iiwasan mo ang paninisi, mamahala sa iyong emosyon, makinig ng malalim, magmuni-muni ng madalas, tanggi sa panlabas na pagpapatunay, yakapin ang hirap, at manatiling mapagkumbaba, nasa Stoic na landas ka na. Kung may nais kang hatulan, husgahan mo ang mga ideya, hindi ang tao. Iwasto mo muna ang sarili bago ang mundo. Kung nagbigay ng linaw sa iyo ang video na ito, mag-like, mag-subscribe at mag-komento. Pagnilayan mo kung pinipili mo ang karunungan kaysa sa impulse. At tandaan, ang marunong ay nagpapabuti ng sarili. Ang hangal ay nagtatanggol ng sarili.